Ito na at kalaganan natin ang bagong susubaybayan sa mababang dibisyon. Bagong iniidolong Pinoy boxing prospect na tiyak magiging kampiyon sa hinaharap. Malupit, matinik at eksplosibo. Ganyan kung ilarawan itong tinaguriang The Silent Assassin, Miel Fajardo. Ito ang legit na yayanig sa mababang dibisyon na pinamumugaran rin ng malulupit na kampiyon. Handa na ba talaga siyang isabak sa mas mabibigat na kompetisyon? Ilang dibisyon kaya ang kayang tungtungan nitong monster ng agusan? At ano kaya ang magaganap kapag ang dalawang knockout puncher na ang maghaharap? Bago natin simulan, isang 1-2 combination muna sa like and subscribe button para lagi kang updated sa mga kaabang-abang na bakbakan. Kilala ang Agusan del Sur sa ganda ng probinsya at sa mayabong na cultural heritage nito. Ngunit ngayon ay may isang mandirigmang gagawa ng sariling kasaysayan sa larong boxing. Huwag magpaninlang sa liit niyang yan dahil siya ang perpektong definisyon ng small but terrible. Ang ganda ng mga sequences ni Fajardo on this round. He's more aggressive. He's picking his shots. Kapag nag-umpisa ng mag-operate sa loob ng lona, abay, kalaban ay hindi titigilan hanggat di umaayaw. We got ourselves a boxing match, ladies and gentlemen. Fajardo is pressing the action. Another body shot. Hindi naging promising ang debut niya dahil draw ang resulta. Bigo sa kanyang third pro fight at kinailangang may baguhin sa kanilang sistema. Sa gabay ng trainer niyang si Coach Erickson Asilo ay mas na-polish ang boxing skills. Kaya habang umuusad ang karera, abay knockout ang mga nakakadaupang kamo. Finish him! Sa katunayan, 3 beses pa nga itong lumusob sa China. And guess what? Knockout ang dalawa at himalang nakaligtas ang isa. Ang biggest break ng kanyang karera ay nang mabigyan ng pagkakataong dumayo sa Dubai, biggest boxing promotion sa Argentina, at siya ang napiling ka-tune up lang sana. Ang kaso lang, nagkamali sila ng kambyo dahil ang Pinoy ay halimaw pala sa lona. Akalain mo na ang may 17 wins at 12 KOs na top prospect nila, abay bulagta sa second round pa lang. Mas umugong ang pangalang Miel Fajardo dahil sa sunod-sunod na first round knockout niya in his last 3 fights. 2 doon ay nasalat niya ang regional belts, kaya world rated na tong si Kabayan sa 2 dibisyon. Arguably the fastest knockout in pro history against Thai contender kung saan nasalat niya ang ABF flyweight title. Isa rin sa nabiktima dyan ay ang notorious ng Kabisayaan, ang binansagang angas ng Cebu, John Paul Gabonillas. Unang suntok, ngumiti lang, at sa pangalawang atake ay parang tinamaan ng kidlat kaya gumewang-gewang. Kaya sobrang promising ng karera nito. At sana mapunta siya sa isang prestihiyosong management gaya ng MP Promotions. Ngunit ngayon ay matitesting kontra sa isang knockout artist din ng Thailand. Kinatatakutan di umano sa baluarte niya dahil sa bagsik na hatid sa mga katunggali. 32 wins with a 30 KO lang naman, habang nag-iisa lang ang talo mula sa isang dikit na laban. It can go either way. Sadyang natsyempohan lang siya ng hapon. 2 Pinoy na ang tinaob nito. April 2019, wasak sa unang round ang ating kababayang si Ricardo Sueno. Siya lang naman ang dumungis sa undefeated record ng isa pa nating top prospect
na si Christian Bacolod noong December 2019. Take note, 9 na beses lumaban ang inyong lingkod sa taong iyon. Grabe yun. Kailangan ring banggitin na may 19 na straight knockout wins ito. Kaso lang, ngayon, abay hindi na pipitsugin ang kanyang harapin sa katauhan nitong silent assassin. Ito ang tale of the tape ng umatikabong bakbakan. Kitang mas mataas ang number of fights ni Sims 3, ngunit lamang pa rin si Kabayan na kung usapang pro experience. Sa unang tingin ay sobrang nakakatakot ang knockout stats nitong Thai boxer na may 30 KO at 94 knockout ratio. Pero mas mabibigat ang nakalaban ng Pinoy kumpara sa mga pipitsugin niyang nakatunggali. Height at reach ay halos pantay lang, ngunit sa lakas nitong si Miel ay sanay siyang gumulpi ng mas malalaki sa kanya. Paano na lang kaya kung mas maliit pa? Typical orthodox versus orthodox ang paparating na bakbakan ngayong Abril 13. Maliliit man ngunit matitinik, yan ang perpektong definisyon ng light flyweight division. Silvin natin Oshinga ng South Africa ang IBF World Champion dyan. Jonathan Bomba Gonzalez ng Puerto Rico ang WBO World Champion. At Kenshiro Teraji ng Japan ang Unified WBA, WBC at The Ring World Champion. Pero hindi lang yan, dahil sa katunayan, dyan ang pinakamaraming Pinoy ranked contenders. Sa IBF rankings, nariyan si Christian Araneta bilang number 1 contender, Jason Vaison bilang number 3, number 4 naman si Miel Fajardo at si JM Zulueta bilang number 14 sa IBF. Sa WBO rankings naman ay nariyan si Reggie Sugano bilang number 3, Arvin Magramo bilang number 6 at Vince Paras bilang number 13 sa WBO. Sa WBA ay sumabit rin ang unbeaten prospect natin na si Arvin John Pasiones. Nakarank din sila sa iba't ibang sanctioning bodies. Binanggit ko lang kung saan sila pinakamalapit sa world title shot dahil alam naman natin na laging handa yan kung sakaling maging challenger agad sa titulo. Kayo, ano sa tingin nyo ang estado ni Miel at handa na kaya siyang sagupain ang isa sa mga kampyon? Ilang rounds kaya magtatagal ang laban kapag ang dalawang knockout artist na ang magtatagisan? Kaya huwag kukurap dahil sa isang ignap ay may titiklop dyan.